Sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, sa pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Ti Maria. Attack safety with a humble heart. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 15. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias.
Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay di sapat para pakakain ng tig-kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakul. Na makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Halata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong may kapal sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang Biyernes natin? Sa araw na ito ay kung meron kayo pong devotion sa Sacred Heart of Jesus at sa mahal na poong Jesus Nazareno, ay sana naway nagawa natin ang mga bagay na ito. So ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga taga-suporta, tumatangkilik, sumasbaybay sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat ng mga subscribers natin, lalo na sa mga bago nating subscribers. Marami pong salamat. Ngayon po ay nasa Easter season pa tayo, no? Nasa second week na of Easter tayo. Sa araw na ito ay pagninilayan natin, no, ang Ebanghelyo mula kay San Juan pa rin. At bago pong ako magpatuloy ay ibibigay ko muna ang pagkakataon sa kay Pisma Rex sa pagdala sa atin ng words of our Holy Father. Ito po si Pisma Rex, ang
Pangalawa, sa gwapuhan sa akin na magdala sa atin ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po, pakinggan po natin siya. Maraming salamat, Pes Mayor, at maraming salamat din sa inyo sa patuloy ninyong pagkikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan dito sa YouTube at sa Facebook. At welcome po, welcome at mapagpalang oras po sa inyong lahat. Welcome sa ating program ngayon, ang PESMA, Pagnilayan ng Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Para sa araw na ito, April 12, Friday, in the year of our Lord 2024. At sa pagkakataon na ito, ako po'y magdadala ng words of our Holy Father, ang kanyang pagninilay para sa araw na ito. Basahin po natin. This sentence in this passage from the Gospel makes us think. He said this to put him to the test. He himself knew exactly what he was going to do. Nasa John po, chapter 6, verse 6. And that is what Jesus had in mind when he asked Philip, where can we buy some bread for these people to eat? Yan po ay nasa verse 5. He said it to put him to the test. He knew. Here we observe Jesus' behavior with the disciples. He continually put them to the test in order to teach them. And when they deviated from the function they were to perform, he would stop them and teach them. And Jesus answers to put them to test. You give them something to eat. Yan po ay nasa verse 13. And this is what Jesus says today to our pastors. Ibig sabihin yung mga pari natin. You give them something to eat. They are anguish, give them consolation. Are they lost? Give them a way out. Have they made mistakes? Help to solve the problems. Ito po ang pagninilay ng ating Santo Papa at ito'y sinabi niya sa Santa Marta address niya noong April 24 in the year of our Lord 2020. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. Back to you, Pes Mayor. Thank you, Pes Mayor. At sabi ni Pes Mayor, pwede na daw magdiretso ng nilay. So ito pong aking pagninilay. When Jesus raised his eyes and saw that the large crowd was coming to him, he said to Philip, where can we buy enough food for them to eat? He said this to test him because he himself knew what he was going to do. So he said this to test him. Tinetesting niya si Philip. Ano ba ang test? Nung teacher pa ako, meron kaming weekly or regular testing at meron din kaming periodic exam. Yan po ay 3 times in 1 semester. No, sa akin naman, dahil design po ang tinuturo ko at building tech, ibig sabihin na yun ay yung mga the way, yung construction, di ba? Siyempre, karamihan ng testing na binibigay ko sa student ay hindi black and white. Ibig sabihin, hindi true or false or multiple choice, kundi ang pagdi-design. O maghanap ka ng isang design solution sa isang given na situation. Halimbawa, magpapatayo ka ng isang CR o magpapadagdag ka ng isang CR. So, sasabihin ko, okay, paano mo i-layout ang tubo, yung pipes ng sewer at ng water supply? Siyempre, yung solution dyan is iba't iba. But maraming solusyon. Merong pakanan ka, merong pakaliwa, merong dadaan ka sa di ba, paikot, etc. So, walang tama o mali doon sa design except unless you violate yung basic requirement ng design. Halimbawa, yung water supply, di ba, magdadala ng malinis na tubig at yung sewer naman ay maglalabas ng marumi na tubig. At ang sewer ay gravity lang yan ang ginagamit. So ngayon, kung pataas yung pipe mo, hindi lalabas yung marumi na tubig. Di ba? So kailangan, may principle ka rin na sinusunod, pero the way you do the solution, yung paglalagay mo ng solusyon, iba't iba sa kada student. Kung sa trabaho naman, pag bago pa lang tayo, ang tinatawag dyan is yung under training pa tayo, tinatawag yung on the job training, di ba? Or apprenticeship, yung iba tawag nila.
So may testing din yan at may evaluation. Pwede kang tingnan habang inuulit mo yung instructions sa'yo kung paano gagawin at iba pa. Now, minsan sa process ng testing, medyo mapapahiya rin tayo, medyo madidismaya tayo, lalong-lalo na pagbagsak yung test natin, yung resulta. Like, halimbawa noong nasa high school kami, kumuha kami ng NCEE, National College Entrance Exam pa noon. Sa buong batch namin, may isang hindi pumasa. So yung school, hindi naka 100% passing. Nasira ng batch namin ang matagal ng record ng eskwelahan na always 100% passing basta NCEE. Parang nakakadismaya, di ba? Nakakahiya, nakakasuya sa aming record, di ba? Na sinira namin yung record ng eskwelahan. Subalit, hindi natin alam ang kalagayan ng isang tao, ng batch namin, nang kinuha niya yung exam. Baka may sakit siya, baka may problema sa pamilya, o baka hindi naman talaga siya nag-review, di ba? Nabalik tayo sa gospel. He said this to test him because he himself knew what he was going to do. Sabi ni Pope Francis, here we observe Jesus' behavior with the disciples. He continually put them to test in order to teach them. And when they deviated from the function they were to perform, he would stop and teach them. So kung tingnan natin ang punto na gustong bigyan diin ng ating Santo Papa, hindi lang ang testing na malaman kung ano ang kalagayan, kundi ang susunod pa na hakbang pagkatapos malaman natin at ma-evaluate ang situation. Itong sinabi ni Pope Francis, and this is what Jesus says today to all pastor. Ang pastor, ibig sabihin yung mga pare. Kasi sa ibang country, dito sa US, pastor ang tawag natin sa mga pare. It doesn't mean na protestante yung mga yan. Pare talaga natin. At hindi lang pare, kundi para din sa atin, sinabi ng Santo Papa. Anong sabi niya? You give them something to eat. They are anguished, nagdadalamhati sila, give them consolation. They are lost, sila'y nawawala, give them a way out. Have they made mistake? Help them solve the problem instead na mumurahin natin dahil nagkamali, di ba? Turuan natin or kasamahan natin kung paano natin susulbahin yung problema na iyan. At syempre, kung gutom tayo sa pagninilay, sa pag-reflect sa mga salita ng ating Panginoon at ng Diyos, alam natin na nandito rin yung PESMA. Naghihintay lang. Ready. Always ready. Napunta lang tayo sa playlist at ang mga nilay ay na-classify sa bawat evangelist. At syempre may iba pang video na pwede nating mapakinggan for self-reflection. Wala pong debate sa PESMA. So kung excited kayo sa debate, wala ho. Ito ay for reflection at introspection. At syempre, para rin sa inner peace. So hopefully ang PESMA ay makaka-contribute din sa ating way na magturo, na mag-share sa ating kapwa ng salita ng ating mahal na Panginoon at ng ating Diyos Ama. So hanggang sa muli po, thank you so much at huwag kong magsawa na magsuporta sa ating channel. Ito po si Rex from Chicago, London. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Back to you, Pesmayor. So marami pong salamat, Pisma Rex, sa iyong pagdala ng words of our Holy Father. So mga kapatid, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tinatawag na the multiplication of the bread and the fish, no? So kung ating babalikan ng ating gospel, ang ating Panginoon ay tinanong si Felipe, no, kung papaano natin papakainin itong karami-raming tao, no? At of course, siyempre, sino ba ang hindi mag-alinlangan ng sagot dito, no? Na sa napakaraming tao, wala naman kayo mapagkukunan ng maraming pagkain. Di ba? So, but din ito po sometimes sa buhay natin, mga kapatid, ito'y pagsubok din sa atin, no? Sinusubukan din tayo kung gaano tayo katatag. Yung bang sa tingin natin walang-wala na tayo, no?
But if you experience, no, yung bang basta lalapit ka lang sa kanya, no, hindi ka mawawalan yung pananalig mo. So dito, dahil sa nakita ng ating Panginoon na ibang masasabi natin na kung pagnilayan natin na yung faith, no, ni Felipe dito sa kanya ay para bang nakalimutan niya yung kasama niya ay makapangyarihan, anak ng Diyos. At itong bagay na ito, hindi lang itong nakita niya sa ating Panginoon but din yung doubts niya siguro, no, nandoon pa. Gaya din natin, no, sometimes we have that attitude also, no, yung pagdududa, no, wala tayong tiwala, di ba? But din dito gumawa rin ng ating Panginoon ng isang kababalaghan, sabihin natin, no, of multiplying the bread and fish. So dito nakaipon pa sila ng 12 breaker baskets, no, 12 bakul. Ang kumain dito ay 5,000, no, 5,000 mga lalaki. Lalaki lang yung binilang, ha, hindi pa kasama yung mga babae at saka yung mga bata. But then all of them ay nabusog, no, hanggat sa gusto nila. So kung titingnan natin mga kapatid at talagang pagnilayan, pag-iisipan natin, ganun ka-generous ang ating Panginoon, no? Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Sobra-sobra, no, ang ibibigay niya. Dahil yun, sa labis niya rin ang pagmamahal sa atin. Ay, tayo lang mismo kulang tayo sa tiwala. Kunting hirap lang ay give up na tayo. So dito pinapakita ng ating Panginoon kung paano siya how He is generous, no, to us. Karamihan sa atin experience yan, di ba? But din yung generosity ng ating Panginoon sometimes inaabuso din natin, wala tayong pakialam kung yung iba ay may makakain, no? Dito din isang halimbawa din dito, no, na pag nagbigay tayo ay more ang grasya na babalik sa atin, no? But minsan, nasabi ko na nga, no, kung doon na tayo sa karangyaan ay ayaw na nating umalis at parang ayaw na natin din magbigay, mag-share, no, sa iba. So ang grasya ng Diyos ay hindi sinasarili, no? Hindi lang yan sinasarili. Bagkus ito po ay sinishare sa marami. So mga kapatid, sana naway itong ating Ebanghelyo sa araw na ito ay makapagbukas, no? Makapagbukas sa ating mga isipan, lalo natin sa mga puso, no? Yung nagiging generous, no, to someone at yung malaking pagtitiwala, yung pananalig natin sa ating Panginoon. Na even sometimes na walang-wala tayo ay biniyayaan pa rin niya tayo at sobra-sobra pa. So sana naway makaipon din tayo, no, ng mahigit pa sa 12 bakul sa natitira nating grasya at itong naipon natin ay muli pamahagi din natin sa iba. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat at sana naway ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay gagabayan po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay at bigyan tayo ng puso na maunawain, mapagmahal sa kapwa. So sana naway
ang banal na Espiritu ay lagi-lagi sa atin, nagagabay at magprotekta sa atin sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na ang membro ng ating pamilya. So marami pong salamat at wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal kailangan ka, patnubay mo't gabay sa amin ay alay.